Kasalukuyan nang binabayo ng Typhoon Nika ang Northern Luzon. Pasado alas 8:10 kaninang umaga, naglandfall ang bagyo sa Dilasag, Aurora. Para kumustahin ang sitwasyon doon, magkakasama natin si Engineer Elson Egarge, ang head ng Aurora Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office. Magandang tanghali po sa inyo, Engineer. Magandang tanghali po, Ma'am. Engineer, kumusta po ang lagay ng panahon dyan? Simula kaninang naglandfall nga po ang bagyong Nika. Sa ngayon po, okay na. Naghupa na po yung bagyong Nika po. Pero kanina ho ba talagang mas mahangin o mas maulan po ba yung bagyong naranasan po ninyo? Kaninang umaga po, nung around 8 o'clock, talagang mahangin po at malakas po yung ulan. At talagang halos zero vicinity po yung makikita po sa labas. Pero sabi nyo nga po ngayon ay humupa na yung hangin. Pero may mga pag-ulan pa rin po ba? Yes po, may pag-ulan pa rin po. Malakas pa rin po ba yung inyong nararanasan na ulan sa mga oras na ito? Hindi po katulad kaninang umaga, talagang malakas po yung hangin at pakaulan. So far po, kamusta? May mga naitala po bang pagbaha o pinsala dahil po kay bagyong Nika? Sa ngayon po, ongoing po yung clearing at saka assessment para po ma-determine yung ating yung mga flooding area at saka po yung yung landslide. Sa naman po, sa mga evacuees, mayroon naman po tayong mga evacuees. Pero initial, ano po ang nakuha yung mga initial reports? Initial report po, ay mayroon pong mga area na hindi na po madaanan. May mga tulay po na mga nag-overflow po doon po sa bayan po ng Dilasag. Ilan pong pamilya or individuals po yung kinailangang ilikas at nananatili po ngayon sa evacuation centers? Ang initial report po kaninang umaga ay umabot po ng 1,834 families. Total of 5,244 individual po. Kamusta naman po ang kanilang sitwasyon at ang inyo pong mga naibibigay na tulong sa mga affected families? Okay naman po, at mayroon naman pong sapat na mga pagkain sa evacuation po, sa mga designated evacuation. Pagdating po sa linya ng kuryente, mukhang yung komunikasyon, maayos naman po tayo nakakapag-usap, pero kamusta rin po at maging ang supply ng tubig? Dito po sa Central Aurora, okay naman po yung supply ng tubig, okay na po yung supply ng kuryente. Pero pagdating naman po sa northern portion po ng Aurora, ay ngayon po wala na po silang power. May pangunahin po bang mga pangangailangan or maayos naman pong natutugunan ng local government? Sa protocol po, siyempre mauna po muna ang munisipyo, yung kanilang resources, at support po ang province, and then yung pong pinakalas po ay yung national po. Okay naman po at nagtutulong-tulong naman po magbigay po ng tulong pagkain at mga pangangailangan po ng aming mga kababayan. Sabi niyo po kanina, may mga kalsada, mga tulay na hindi madaanan. Meron hubang naitala ring landslides? Wala naman po. Sa ngayon po, as of 9 o'clock, wala naman pong reported pa na may landslide. Except po yung sa may parteng Dilasag, kung saan po yung tinutumbok nung bagyo, ay mayroon pong tulay na hindi na po madaanan. Alright, marami pong salamat for the update. Engineer Elson Egarge ng Aurora PDRRMO.